Walang duda ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas, ngunit ang kanyang mga huling aksyon ay nagpakomplika ng kanyang legasiya. Kilala siya sa patuloy na pagtanggi na manumpa ng katapatan sa Estados Unidos kahit nagdulot ito ng paghihirap. Ito ang kwento ni Artemio Ricarte, isa sa pinakadakilang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Artemio Ricarte ay ipinanganak noong Oktubre 20, 1866 sa Batac, Ilocos Norte. Natapos niya ang kanyang maagang pag-aaral sa kanyang bayan, ngunit lumipat sa Maynila para sa mas mataas na edukasyon. Nag-enroll siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakakuha ng Bachelor Arts degree. Nais niyang maging guro kaya nag-enroll siya sa Universidad ng Santo Tomas at kalaunan sa Eskwela Normal. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, pumunta siya sa San Francisco de Malabon, na ngayon ay General Trias, sa Cavite upang mangasiwa sa isang elementarya. Nakilala siya bilang Maestro Ricarte. Doon niya nakilala si Mariano Alvarez, isang kapwa-guro sa paaralan, ngunit isa ng revolusyonaryo na may kaugnayan sa pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Si Ricarte ay sumapi sa katipunan sa ilalim ng pangkat ng magdiwang ni Andres Bonifacio. Hinawakan niya ang ranggo ng Teniente General at nakilala ang kanyang sikat na alias na Vibora o Viper. Nang sumiklab ang revolusyon noong Agosto 1876, pinangunahan ni Ricarte ang isang matagumpay na pag-atake laban sa mga Espanyol sa San Francisco de Malabon. Dinurog niya ang mga Kastila at nakahuli ng ilang bilanggo. Noong Marso 22, 1877, nagkaroon ng halalan na magpapabago sa kanyang buhay at sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa Tejeros Convention, si Emilio Aguinaldo ng Grupong Magdalo ay nahalal na pangulo ng revolusyonaryong gobyerno. Tinalo niya ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Si Ricarte ay nahalal na Kapitan General ng bagong pamahalaan, ang pangatlo sa pinakamataas na opisyal sa halalan. Ang kanyang dating pinuno, si Andres Bonifacio ay nahalal na direktor ng panloob. Ngunit ito ay tinutulan ni Daniel Tirona, isang miyembro ng Grupong Magdalo na iginiit na isang abogado lamang ang maaaring sumakop sa pwestong iyon. Nagalit si Bonifacio na bumunot ng kanyang pistola para barilin si Tirona. Gayunpaman, huminto siya nang subukang disarmahan siya ni Ricarte. Idineklara ni Bonifacio na walang bisa ang mga paglilitis ayon sa kanyang kapangyarihan bilang tagapangulo ng kapulungan at bilang supremo ng katipunan. Umalis siya kasama ang ilan sa kanyang mga taga-suporta. Nung una, tulad ng karamihan sa mga pinuno ng magdiwang, sumama si Ricarte kay Bonifacio sa pagprotesta sa pagiging lehitimo ng pamahalaan. Gayunpaman, makalipas ang halos isang buwan, iniwan ni Ricarte at iba pang mga pinuno ng magdiwang si Bonifacio. Marami sa mga kaalyado ni Bonifacio ay sumapi sa pangkat ni Aguinaldo. Kalaunan ay idineklara si Bonifacio na kaaway ng pamahalaan. At makalipas ang isang buwan, noong Mayo 1877, pinatay si Bonifacio sa utos ni Emilio Aguinaldo. Kalaunan ay napromote si Ricarte bilang Brigadier General sa hukbo ni Aguinaldo at pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa iba't ibang labanan sa Cavite, Laguna at Batangas. Dahil siya ang unang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kalaunan ay kinilala siya bilang ama ng Philippine Army. Noong Disyembre 1877, sina Aguinaldo at Fernando Primo de Rivera, ang kolonyal na gobernador general ng Espanya, ay pumirma ng tigil putukan upang wakasan ang Rebolusyong Pilipino. Ito ang kasunduan ng Biak na Bato. Si Aguinaldo at ang kanyang mga kapwa-revolusyonaryo ay binigyan ng amnestya at salapi bilang kapalit ng pagpapatapon sa Hong Kong. Ang dalawang partido ay hindi ganap na kumilos ng may mabuting pananampalataya. Binalak ni Aguinaldo na gamitin ang bahagi ng pera upang bumili ng mga advanced na armas at ipagpatuloy ang revolusyon. Sa kabilang banda, binalak ng mga Kastila na gamitin ang tigil putukan upang palakasin ang kanilang puwersa at patibayin ang mga depensa. Inutusan ni Aguinaldo si Ricarte na manatili sa Pilipinas at mangasiwa sa pagsuko ng mga armas at upang matiyak na ang magkabilang panig ay sumunod sa kasunduan sa kapayapaan. Ngunit wala pang 6 na buwan, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Mayroon ding bagong partido sa laban, ang Estados Unidos. Ibinalik ng mga Amerikano si Aguinaldo mula sa pagkakatapon noong Mayo 1878. Sa tulong ng mga Amerikano, napalaya ng mga Pilipino ang Maynila.
Gayunpaman, naging maliwanag na ang kapalit ng pagpapatalsik sa mga Espanyol ay ang pagpasok ng isang bagong kolonyal na Panginoon. Nangako ang mga Amerikano ng kalayaan sa Pilipinas, ngunit naging malinaw na hindi nila planong tuparin ang kanilang mga salita at nagpasya na sakupin ang bansa. Noong Pebrero 1889, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano at sumali si Ricarte sa labanan. Ngunit noong Hulyo 1900, sinubukan niyang pumasok sa mga linya ng Amerikano at pumasok sa Maynila ngunit nahuli. Tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa Estados Unidos at ikinulong sa bilibid. Kinalaunan, si Ricarte at marami pang mga rebeldeng bilanggo kabilang si Apolinario Mabini ay tinawag na mga irreconcilable at ipinatapon sa Guam. Ilang beses silang pinuntahan at tinanong kung handang manumpa ng katapatan sa Amerika at para makakabalik na sila sa Pilipinas. Kung tutuusin, nanumpa na ng katapatan sa Amerika ang kanilang pangulo na si Emilio Aguinaldo kaya parang wala ng punto na magmatigas. Ang ilan sa kanila ay nanumpa, ngunit si Ricarte at Mabini ay nanindigan. Noong Pebrero 1903, kapwa sumakay sina Ricarte at Mabini sa barkong Thomas upang bumalik sa Pilipinas. Inaasahan ng mga Amerikano na ang dalawa ay manunumpa ng katapatan sa Amerika. Habang papasok ang barko sa Manila Bay, pareho silang pinasumpa. Nanumpa si Mabini na may malubhang sakit noong panahong iyon, habang si Ricarte ay tumanggi. Pinalaya si Ricarte ngunit pinagbawalan na makatapak sa Pilipinas. Agad siyang isinakay sa isang bapor at naglayag patungong Hong Kong. Nakabalik si Mabini sa Pilipinas ngunit namatay rin makalipas ang isang buwan. Noong Disyembre ng taong iyon, lihim siyang bumalik sa Pilipinas at sinubukang simulan muli ang revolusyon. Nakipag-ugnayan siya sa mga dating kasamahan at tinalakay ang kanyang mga plano sa kanila. Gayunpaman, marami ang hindi sang-ayon sa kanyang mga pananaw at isinumbong siya sa mga Amerikano. Kabilang dito ang revolusyonaryong general na si Pio del Pilar. Hindi ito naging hadlang kay Ricarte na nagpatuloy sa paglalakbay sa gitnang Luzon upang mangalap ng suporta. Ang mga Amerikano ay nagbigay ng gantimpala na $10,000 para sa kanyang pagkahuli, patay o buhay. Noong Marso 1903, isang tao sa kanyang grupo ang nagtaksil kay Ricarte. Nahuli siya sa Mariveles, Bataan. Ginugol niya ang sumunod na 6 na taon sa kulungan sa bilibid. Gayunpaman, siya ay iginalang ng mga nagpakulong sa kanya. Binisita siya ng kanyang mga dating kasamahan sa revolusyon pati na rin ng mga opisyal ng Estados Unidos, kabilang ang Vice-Presidente ng Amerika. Maaga siyang pinalaya dahil sa magandang ugali. Gayunpaman, hiniling muli ng mga Amerikano sa kanya na manumpa ng katapatan sa Estados Unidos. At muli tumanggi si Ricarte. Sa loob ng isang oras ay papunta na siya sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong, inilathala niya ang El Grito de Presente o ang sigaw ng kasalukuyan. Ngunit sa 5 taong pananatili niya sa Hong Kong, ang kanyang pangalan ay palaging iniugnay sa anumang alingaungaw ng pag-aalsa sa Pilipinas. Upang makakuha ng kaunting kapayapaan at mapalayo sa propaganda, siya at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Tokyo, Japan at nang maglaon ay sa Yokohama. Habang nasa Japan, nagbukas silang mag-asawa ng isang maliit na restaurant na tinawag na Karihan Luvimin. Pinili nila ang pangalan upang malaman ng mga manlalakbay na Pilipino na may mga kapwa Pilipino na nakatira sa lugar. Ipinagpatuloy din ni Ricarte ang kanyang karera sa pagtuturo na nagambala ng revolusyon. Nagturo siya ng wikang Espanyol sa Kaigay Shokumin Gakko School sa Tokyo. Naglimbag din siya ng aklat na himagsikan ng mga Pilipino laban sa Kastila. Mabenta ang librong ito, lalo na sa mga Pilipinong bumibiyahe sa pamamagitan ng mga barko. Nakibahagi din sila sa real estate kung saan nagkaroon sila ng katamtamang tagumpay. Patuloy na pinarangalan ni Ricarte ang mga bayani ng revolusyon. Taon-taon sa Japan, ipinagdiwang niya ang Rizal Day at Bonifacio Day sa pamamagitan ng pag-host ng mga Pilipino at opisyal ng Japan. Sa puntong ito, tila kontento at handa si Ricarte na mamuhay ng mapayapa kahit na ang Pilipinas ay nananatiling mahalagang teritoryo ng Amerika. Ngunit binago iyon ng World War II nang salakayin ng Japan ang Pilipinas. Hiniling ni Punong Ministro Hideki Tojo kay Ricarte na bumalik sa Pilipinas upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Pumayag si Ricarte dahil nangako si Tojo na bibigyan ang Pilipinas ng kalayaan sa loob ng 1 taon. Ang kalayaang ito ay sanay magiging katuparan ng pangarap ni Ricarte na malayang Pilipinas.
Hinimok ni Ricarte ang kanyang mga kapwa Pilipino na makipagtulungan sa Japan. Gayunpaman, limitado ang kanyang impluwensya, dahil maraming Pilipino ang hindi nagtiwala sa Japan at sila ay sumama sa pakikipaglaban. Bagamat taos-puso niyang inisip na ang Japan ay maaaring maging isang tagapagpalaya, sa katotohanan, ang pananakop ay naging malupit, ang mga patayan, sa pilitang paggawa, at pagdurusa ay karaniwan para sa maraming ordinaryong Pilipino. Tila itinali niya ang kanyang nasyonalismo sa mga imperial na ambisyon ng Japan. Gayunpaman, noong 1943, ipinagkaloob ng Japan ang kalayaan ng Pilipinas sa pagtatatag ng ikalawang Republika ng Pilipinas, na sa katotohanan ay isang puppet na estado lamang ng Japan. Sa kabila ng pakikipagtulungan sa Japan, hindi pumayag si Ricarte sa lahat ng gusto nila. Halimbawa, hiniling sa kanya na opisyal na maging bahagi ng Makapili Organization, isang anti-guerrilla group, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, hindi niya tinutulan ang grupo at nagbigay ng kanyang basbas para labanan ang napipintong pagsalakay ng Amerika para palayain ang Pilipinas. Nang malapit na ang pagkatalo ng Japan, sumama si Ricarte sa pagtakas ng mga puwersang Hapon na pinamumunuan ng sikat na general na si Tomoyuki Yamashita, ang Tigre ng Malaya. Ang mga hukbo ni Yamashita ay tumatakas patungo sa mga bundok sa Hilagang Luzon para sa isang huling laban. Ngunit di nakayanan ni Ricarte ang paglalakbay. Nagkasakit si Ricarte at namatay dahil sa dysentery noong Hulyo 31, 1945 sa Hongduan, Ifugao. Siya ay 78. Ang kanyang libingan ay natuklasan noong 1954 at ang kanyang bangkay ay muling inilibing sa libingan ng mga bayani sa Maynila. Ngayon ay naaalala si Ricarte bilang isang dakilang makabayan na may di mapagparayang nasyonalismo. Maging ang mga huling aksyon niya noong pananakop ng Japan ay hindi sapat para burahin ang kanyang pamana ng walang kompromisong pagkamakabayan at katapatan sa mamamayang Pilipino. Salamat sa panonood. Sa tingin mo, dapat ba ay pinatawad na ni Ricarte ang mga Amerikano at hindi na siya nakipagtulungan sa Japan noong World War II? Pakishare ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung may napulot kang bagong kaalaman sa video na ito, paki-like, paki-share, at mag-subscribe sa channel. Malaki ang maitutulong nito sa pagtataguyod ng kasaysayan ng Pilipinas. Salamat po.